Isang magandang gabi po sa bawat isa. Welcome pong muli sa ating gawain. Ito po ang TCFC Weekend Devotion in the Word and in Prayer. Ngayong gabi ay sama-sama po tayong dudulog sa Panginoon sa pananalangin at ating pong pagsasalu-saluhan ang kanyang mga salita. Pero bago po tayo magsimula, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Hallelujah! Dakila at napakabuting Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng iyong ginagawa sa amin. Sa buong maghapon na lumipas ay ikaw po, O Diyos, ang siyang nag-ingat, gumabay at nagpala sa amin. Ikaw ang siyang tanging dahilan kung bakit kami ngayon ay may buhay at may pag-asa. Ama, sa gabing ito, anuman pong hadlang at pagkakasala ang aming nagawa laban sa iyo, ay patawarin mo po kami. Pakalinisin mo ang aming mga puso, isip, ang aming mga pananalita at pagkilos. Patuloy mo kaming akayin sa iyong kalooban at muli mo pong i-restore ang aming fellowship sa iyo. Naway ang aming panalangin ito ay maging mabangong samyo sa iyong harapan. Sa mga oras na ito, aming Ama, amin din pong inilalapit at itinataas sa iyo ang aming mga kapatid na sina Nestor Malto, Raymond Tenebro, Joselito Elizabeth Alberto, Ezekiel Ohano, Benencio Mendez, Joshua Dave Quinones, Pastor Ronel Evangelista, Dina Matawaran, Romelyn Balane, Erlin Romero, Mitzelin Tongohan, Marjorie Lovendino, kasama po sina Cleope Sinugat, Avi Machenso, Irene Yvette Pitural, Raquel Bambo, Joel Delgado, Madison Samonte, Liwanag Gonzales, Riza Valencia, Luke Christian Osenar, Sid Pitural, Joniza Malaza, Chris Biteño, Chanel Venice Rojas, Jose Liwanag, Ruth Wenner, Agnes Pasamba, and Iluminada Pisquera. Sila po, O Diyos, ay may iba't ibang kahilingan sa iyo. Ibinigay po nila ang kanilang mga pangalan, tanda na sila ay buong pusong umaasa at nagtitiwala sa iyo. Kung ang kanilang kahilingan ay para sa kanilang mga sakit na nararamdaman sa kanilang katawan, ay bigyan mo nga po sila ng kagaanan at kaginhawaan sa kanilang mga nararamdaman. Ikaw, O Diyos, ang siyang aming dakilang manggagamot. Mula ulo hanggang kanilang talampakan ay hayaan mo po na dumaloy sa kanila ang kagalingan na nagbubuhat sa iyo. Palakasin mo po ang kanilang mga katawan sa mga oras na to. At maging sa kanilang mga pangailangan ay sa iyo din po namin ito inilalapit. Ikaw ang may kakayahan upang abutin ang aming mga kapatid na ito. Ibuhos mo po ang iyong habag at biyaya. At sa mga pagpapasyang kanilang gagawin, ay pagkalooban mo sila, Ama, ng karunungan upang mga maging desisyon nila ay ayon lamang sa iyong mga kagustuhan at layunin sa kanilang buhay. At sa iyong mga salita na aming pagsasalu-saluhan, ay bigyan mo po kami ng karunungan at kaunawaan upang ito'y patuloy na maging lakas at patnubay namin sa paglakad sa aming pananampalataya. Hindi lang ito basta namin mapakinggan, kundi ito ay matanim ng malalim sa aming mga puso at ito'y aming maisabuhay. At patuloy na ikaw ang madakila, maparangalan at maluwalhati. Ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala sa iyo, O aming Diyos. Ang kalooban mo ang maganap sa aming mga buhay. Ito'y aming samo at dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na siyang makapangyarihan at aming Panginoon at tagapagligtas ng aming mga buhay. Amen. Ang nais ko pong ibahagi sa inyo ngayong gabi ay patungkol sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan. Atin pong kunin ang ating mga Biblia at ito po'y buksan natin sa aklat ng Roma, Kabanata 6, talatang 9, at ito po'y sabay-sabay po nating basahin.
Ang sabi po dito, alam nating si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Ito pong Roma 6:9 ay nagpapahayag na si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay at hindi na siya muling mamamatay pa dahil wala nang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya. Nang si Jesus po ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang mga huling sandali, siya po ay sumigaw at habang siya'y nakatingin sa langit at sinabi niya doon, Ama, sa iyong mga kamay ay itinatagubilin ko ang aking buhay. At pagkatapos pong sambitin ng Panginoon ang mga pananalitang iyon, ay siya po'y nalagutan ng hininga. Marami pong paghihirap, marami pong sakit ng katawan, sakit ng damdamin ang dinanas po ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo para ang ating mga kasalanan ay mabayaran at magkaroon ng kapatawaran at ang ating relasyon sa Ama ay muling mapanumbalik. Inialay po ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay at itinagubili niya ang kanyang espiritu sa Ama. Sa mga pagkakataon pong iyon, ang ating pong Panginoong Jesus ay namatay at nalagot ang kanyang hininga. At hindi po natapos doon sa kamatayan. Ang naging ending po ng ating Panginoong Jesus ay hindi kamatayan. Hindi po sa kamatayan. Dahil after 3 days, makalipas po ang 3 araw, ay muling nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Jesus ay nagpapakita ng ganap na tagumpay laban sa kasalanan at laban sa kamatayan. Ang empty grave ay nagpapakita o nagpapatunay na ang ating Panginoong Jesus po ay muling nabuhay. Dahil sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating pong Panginoong Jesus, ang tibo ng kasalanan o ang tibo ng kamatayan ay kasalanan ay ito po'y kanyang inalis. Na ang ibig sabihin, ang mga nananampalataya ay wala na sa ilalim ng paghatol ng kasalanan. Iyan po ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Na yung kanyang muling pagkabuhay ay patunay lamang na ang kamatayan ay napagtagumpayan ng ating pong Panginoong Jesus. Sabi po sa Romans 6:33, For the wages of sin is death. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So yung buhay po ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagkamatay po, siya po ang naging pambayad sa ating mga kasalanan. Na siya na hindi nagkasala ni isa man, kahit sa ang paraan ay hindi nagkasala, pero naging makasalanan para sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng kasalanan ng tao ay ibinigay sa atin o ipinatong sa kanyang balikat upang ikaw at ako na nananampalataya sa kanya ay magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng kapatawaran. At dahil po sa tagumpay ni Jesus, ang libingan o grave, ang kamatayan ay hindi na pangwakas at kawalang pag-asa, kundi ito po ay pintuan o doorway sa buhay na walang hanggan sa mga nananampalataya sa Kanya o nananampalataya sa Panginoong Jesus. At dahil din sa tagumpay ng Panginoong Hesukristo sa kasalanan at kamatayan, ang mga nananampalataya ay hindi na kailangang mabuhay sa takot sa kamatayan o fear of death.
Hindi natin kailangang katakutan ang kamatayan, lalo na kung ikaw ay tagasunod ni Kristo. Dahil kapag namatay ang isang kumikilala, ang isang nananalig sa ating pong Panginoong Hesukristo, ay magbabago lamang po siya ng address. Siya ay magiging citizen of heaven na kung saan ang makakasama niya ay ang kapwa niya mga nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang Diyos Ama, ang mga saints, ang mga angels, maging ang ating Panginoong Hesus. Doon po tayo sa langit maninirahan at maghahari magpakailanman. Di ba po? Napakasarap pong papurihan. Napakasarap pong bigyan ng pasasalamat, bigyan ng parangal ang ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang ginawa. Death is defeated, life is secured. Ang kamatayan ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay muling mabuhay after 3 days. At higit sa lahat, mga kapatid, ang ating buhay na pag-asa kung paanong nabuhay namang uli ang ating Panginoong Hesus sa lahat din ng mga nananampalataya hanggang kawakasan ng kanilang mga buhay ay mapanghahawakan natin at may kasiguruduhan na tayo rin na mga kumikilala at tagasunod ni Kristo, tayo man ay mamatay, ay tayo'y muli rin niyang bubuhayin pagdating ng panahon o pagdating ng sa muling pagdating ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, patuloy nating panghawakan ang ating pananampalataya kay Kristo hanggang sa dulo ng ating mga buhay. Dahil sa kamatayan ni Kristo at sa kanyang muling pagkabuhay, natalo niya ang kamatayan, natalo niya yung takot na mamamayani sa isang tao, matakot na mamatay. Pero tayo ngayon, bilang kumikilala sa ating Panginoong Hesus, bilang mga tagasunod ni Kristo, wala nang takot, kundi buhay na pag-asa na tayo man ay mamatay, muli din tayong bubuhayin ni Kristo at kakasamahin doon sa langit. Dahil ang sabi po sa isang awit, because He lives, I can face tomorrow, and because He lives, all fear is gone. And because I know He holds the future, and life is worth the living just. Hallelujah. Salamat po aming Diyos dahil hindi ka po nanatiling patay, kundi after 3 days o makalipas sa 3 araw ay muli kang nabuhay. Katunayan, Panginoon, ito po yung katunayan ay yung empty grave na yung katawan mo, Panginoon, ay hindi nakita doon sa pinaglibingan sa iyo, kundi marami ang nakakita sa iyo nang muli kang mabuhay. Nagpakita ka sa maraming mga witnesses. Lord, ito rin po ngayon ay aming mapanghahawakan na kami na kumikilala at nananampalataya sa iyo. Lord, kami rin ay muli mong bubuhayin pagdating ng tamang panahon. Ama, tulungan mo kami na yung pananampalataya namin na ikaw pa rin ang siyang naglagay sa aming mga puso ay mapag-ingatan namin hanggang dulo ng aming mga buhay, upang kami ay katagpuin o matagpuan ng Panginoong Hesus sa kanyang muling pagparito na kumikilala na nananampalataya sa kanya, upang ang buhay na walang hanggan na pangako mo sa lahat ng mananatiling tapat hanggang wakas, Lord, ito po ay makamit namin. Salamat po, Ama. Patuloy mo pong bigyan ng kauhawan, ng kagutuman ang puso ng bawat isa sa iyong mga salita, dahil ito po ang siyang kadluan namin ng lakas, kadluan namin ng kagalakan, kadluan namin ng kapayapaan sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy na ikaw ang mahayag, patuloy na ikaw ang madakila, maparangalan
sa buhay ng lahat ng sayo ay nagtitiwala at umaasa. At patuloy na ang aming pong church, Lord, ay sayo lamang namin itinataas at ipinagkakatiwala. Patuloy na ikaw ang maghari, patuloy na ikaw ang pumatnubay at gumabay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Lahat ng ito ay aming tinataas, pinagpapasalamat na sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Maraming salamat po at patuloy po na makinig po tayo ng mga ganitong gawain. Thank you for watching. Thank you for listening. God bless you all.